Welcome to my channel. Medyo matagal po tayong hindi nakapag-vlog. Pero swerte tayo na nagkaroon tayo ng chance or ng time para makapili uli ng mga questions galing sa comment para mabigyan po natin ng kasagutan. Pinili ko po yung paulit-ulit na tanong para kung sakali na ito yung tanong nyo, tatama po yung sagot natin sa mga tanong po ninyo. Okay, yung number one na madalas na itanong, paano po kung hindi daw siya sa church ikakasal? Kasi let's all face it, halos lahat naman sa church kinakasal. Kaya lang ngayon, dahil nag-pandemic, nagkaroon po ng isang klase na mas nagugustuhan na ng tao na outdoor ang gawing kasal. Ibig sabihin po, ito po ay sa labas ng churches. Okay, so kung nasa labas daw po ng church, sino po ba ang pwedeng magkasal sa amin? Okay, usually po, Christian reverend na kinukonsider or solemnizing officer na kinukonsider or officiating na kinukonsider ay dapat po ay kapareho ng relihiyon ng kahit na isa sa ikakasal. Usually, gano'n naman po. Kung siya po ay Christian, ito po yung magkakasal sa kanya. Seventh-day Adventist, ito po yung magkakasal sa kanya. Ang hindi lang po pumapayag na ikasal ng outdoor ay ang Iglesia ni Cristo, Roman Catholic. So, may iba pa rin pong religion na ganun po. So, talagang sa church or sa loob ng church, ginagawa ang kasal nila. Pero doon po sa garden, sa beach, or minsan sa bahay pa nga nila, ang kinukonsider po na Christian reverend ay kapareho po ng religion nila. How about judge po? Yun po yung second question. Okay naman po, basta pumayag po ang judge ay lalabas sa kanyang sala. Or kayo po yung mismong pupunta sa kanilang opisina para doon po kayo ikasal. Okay, pangatlo, eto dapat ingat na ingat kayo kasi may mga pumapayag na Catholic priest. I-correct nyo po ako kung mali ako. Okay, may mga pumapayag po, nakikita ko po doon nagko-comment na Catholic priest, pumapayag po sila ng outdoor wedding. Which is, ang alam ko, before pandemic pa po years before pandemic, may circular na sila na kapag Catholic ang wedding, it's inside the church. So, yung pangatlong tanong nyo, kung pwedeng Catholic priest, dapat i-clear yun po sa opisina nila kung po pwede po. Pero sa pagkakaalam ko po, there is a circular before na the church wedding po ang dapat na gawin nila. Okay, that's indoor. Yun po yung sinasabi ko sa indoor wedding. Okay? Importante lang po ito. Kasi syempre, tinatanong nyo kung pwedeng magkasal yun. Kailangan po, malinaw din sa inyo na legit po yung magkakasal. Like, kailangan po may lisensya. Hanapin nyo po yung lisensya niya. Usually sa lisensya niya, nakalagay yung expiry, nakalagay din po kung anong denomination siya, ng religion na kinabibilangan niya. Okay, minsan pa nga po nakalagay doon kung anong position niya doon sa religion na yon, like pastor, assistant, etc. Okay, meron din po yung registration number. So, ibig sabihin, bukod dun sa validity ng rehistro ng pagkakasal niya or nagkakasal siya, meron din po itong number. Okay? Aside from the number, kasama po yung validity doon. So, ito pong license na to ay parang certificate din po. Pwede nyong hingin sa kanila. At dapat po, yung pangalan niya po doon ay malinaw na siya po yung kausap ninyo. Para makatiyak po kayo na kung tama po ba na siya yung magkakasal sa inyo. Kasi mahirap naman po na ikasal na kayo, malalaman ninyo, hindi pala siya legit. Okay. Ito pa, wag nyo lang pong kalilimutan na kung siya ang nagkasal sa inyo, lagi kong sinasabi ito paulit-ulit, na kung siya po ang nagkasal, dapat siya po ang magre-rehistro. Ano man po ang mga kailangan niya na para sa pagre-rehistro, ibigay ninyo po. Pero dapat po siya ang magre-rehistro. At kung ayaw niya magre-rehistro, kayo pa ang pakikiusapang magre-rehistro, wag niyo na lang po siyang kunin. It's a no. Kasi trabaho niya po ito. Responsibilidad niya po na kapag may kinasal siya, mairehistro. Okay, pag naman po ba irerehistro, gaano po katagal? Ito naman yung tanong ng iba. Dapat within 15 days, kung kailan kayo kinasal, o for example, 20 ka kinasal, hanggang, example lang to, hanggang 5th
Kasi plus 15 hanggang 5th day nung next month, dapat ay nairehistro na siya or else magiging invalid naman siya. Okay, para kung paano niyo po malalaman kung halimbawa po ay legit yun, nairehistro na ba, okay na ba yung kasal niyo, valid na ba? Okay, pumunta po kayo kung saan niya nirehistro. Like, halimbawa po, kinasal po kayo, kung sino po ang nakakasakop na local civil registry or municipal city, doon po kasi irerehistro yon. Kumuha na po kayo agad ng local civil registry ng CTC copy, certified true copy, para mapatunayan nyo po kung narehistro na po ang kasal. Okay, sa akin po, sa experience ko po, dapat din po nabigyan din po kayo ng copy na ni-receive na po ng rehistro, ang rehistro ng LCR. Kunin nyo po yung red na pinirmahan nyo, Certificate of Marriage, yun po kasi yung irerehistro na copy, and then maglalagay po doon ng registry number at the right side. Tignan nyo po, kung halimbawa ngayon po ay 2025, yun po ang start ng number. Kung ano po yung year, yun yung start ng number ng registry number, and then kung upang ilan kayo sa kinasal on that place at saka on that day, yun, or on that date, yun po yung dapat yung malaman. Okay, so kung naibigay sa inyo yung copy na yun na na-receive na, pwede na po kayong kumuha ng CTC copy. Okay, ito pa yung pagkakamali ng iba. Sabi ng iba, pwede ko na po bang, okay na po, narehistro na po, pwede ko na po bang idiretso yun sa PSA para mabilis? Wala pong ganun. Ay nako, kasi nakakatawa kasi lagi itong tanong. Okay, ang pagre-rehistro po sa PSA ay trabaho ng Local Civil Registry. Si Local Civil Registry ang mananagot sa pagpapadala sa PSA, pagpapareceive. So, ang trabaho nyo lang po, check it, mag-order kayo ng certified true copy sa LCR, and then kapag may number na po yun, obligasyon po o responsibility ng LCR na yan po ay mapadala sa PSA. At sa PSA naman po, you can get it after a month. Okay, meron po akong vlog dito na 15 days sa LCR, 15 days sa PSA for the preparation, and then after a month, you can request. So, ayun po. Marami po tong tanong na to, pinagsama-sama ko lang. Pinilit ko na yung mas maraming tanong, yun yung sagutin natin para makatulong po tayo. Kung hindi pa po namin kayo subscriber, please do subscribe. Share our vlog para naman po makinabang din po ang iba. Don't hesitate po. Magtanong lang po kayo, mag-comment po kayo. Kung may mga questions pa po kayo,